Maaaring samahan ng mga barko ng Estados Unidos ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa pagsasagawa nito ng mga resupply mission sa istasyon sa West Philippine Sea. 正确的中国共产党万岁! Amerika ang haharang sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ang Estados Unidos ay nagpahayag ng kanilang patuloy na suporta sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option within our mutual defense treaty among this close alliance. Sa iba't ibang pagkakataon, ipinakita ng US ang kanilang suporta sa pamamagitan ng mga pahayag at aksyon na naglalayong ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas alinsunod sa international law, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Ano-anong suporta ang gagawin ng Amerika parang tulungan ang Pilipinas laban sa China? Ang Amerika nga ba ay kakampi at kaalyado ng Pilipinas? O ginagawa lang tayong sangkalan sa paghahanda nila sa matinding laban sa China? Yan ang ating aalamin. Sinusuportahan ng Amerika ang Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea laban sa China dahil sa mga mahahalagang dahilan. Una, Mutual Defense Treaty. Ang Mutual Defense Treaty ng 1951 sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nag-uutos ng mutual support sa kaso ng armadong pag-atake. Subalit, ang direktang pakikialam ng US ay depende sa maraming kondisyon at consultation sa pagitan ng dalawang bansa. Ikalawa, diplomatic statements and actions. Ang Estados Unidos ay patuloy na nagpapahayag ng suporta sa Pilipinas at kinokondena ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Noong nakaraang taon, si USC Secretary of State Antony Blinken ay nagbigay diin sa commitment ng US sa ilalim ng MDT matapos ang insidente sa Ayungin Shoal, military presence and exercises. Ang US ay aktibong nakikilahok sa military exercises kasama ang Pilipinas at ibang mga bansa sa rehiyon. Ang mga exercises na ito ay naglalayong pahusayin ng interoperability at pagpapakita ng presensya sa rehiyon. Malinaw na ang US ay nakahandang suportahan ng Pilipinas. Ang pakikipagtulungan ng Estados Unidos at Pilipinas ay naglalayong ma-maintain ng balance of power at kapayapaan sa rehiyon. Ayon sa pahayag ng Estados Unidos, ang aksyon ng China ay itinuturing na agresibo at mapanganib. Ang US Ambassador sa Pilipinas na si Mary Kay Carlson ay mariing kinondena ang mga aksyon ng China na nagsasabing ito ay lumabag sa international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 Arbitral Award na pabor sa Pilipinas. Dagdag pa rito, binigyang diin ni US Secretary of State Antony Blinken ang matibay na pangako ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ang mga aksyon ng China ay nakakasira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang Estados Unidos ay nagbigay ng iba't ibang uri ng barkong pandigma sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang defense cooperation at military aid programs. Narito ang ilan sa mga pangunahing barkong pandigma: Hamilton-class cutters, BRP Gregorio del Pilar, dating USCGC Hamilton, isang high-endurance cutter ng United States Coast Guard. Ang barkong ito ay ginagamit sa maritime patrol at search and rescue operations. BRP Ramon Alcaraz, isa pang Hamilton-class cutter na ginagamit ng Philippine Navy. Cyclone-class patrol ships, BRP General Mariano Alvarez. Ito ay dating USS Cyclone, isang patrol ship na binigay ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ang barkong ito ay ginagamit para sa coastal patrol at maritime security operations. MK-6 patrol boats. Ang Estados Unidos ay nagbigay ng mga MK-6 patrol boats na ginagamit ng Philippine Navy para sa maritime security at interdiction missions. Ang mga bangkang ito ay may advanced weapon systems at ginagamit sa mga operasyon sa coastal areas. Littoral combat ships, BRP Conrado Yap PS-39. Ito ay dating Pohang-class corvette ng South Korean Navy na binili ng Pilipinas sa pamamagitan ng military assistance ng Estados Unidos. Ang barkong ito ay ginagamit sa anti-submarine warfare, surface warfare, at maritime patrol. Landing craft utility. Ang Estados Unidos ay nagbigay ng iba't ibang LCU sa Pilipinas na ginagamit para sa transportasyon ng tropa at kagamitan.
lalo na sa mga humanitarian at disaster relief operations. Ang mga barkong pandigma na ito ay mahalaga sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Navy sa pagsasagawa ng mga operasyon sa maritime security, patrol at humanitarian assistance. Ang Estados Unidos ay nagpahayag ng kanilang suporta sa Pilipinas hinggil sa mga isyu sa West Philippine Sea, ngunit hindi ito nangangahulugang direktang haharangin ng Amerika ang China dahil kung magkataon at nagkagirian ang mga sundalong Amerikano at Chinese ay posibleng paglala ng tensyon at isang malaking sigalot at digmaan, America versus China, military capabilities. Ang Estados Unidos ay may pinakamalakas na militar sa mundo, may advanced technology at may global reach. Ang kanilang Navy, Air Force at missile defense systems ay ilan sa pinakamoderno at pinakamakapangyarihan. Ang China naman ay may pinakamalaking aktibong military personnel at mabilis na nagmo-modernize ng kanilang armed forces. Ang kanilang Navy at missile capabilities ay lumalakas at mayroon silang mga strategic initiatives tulad ng Belt and Road Initiative na maaaring magamit sa economic leverage, economic strength. Ang parehong bansa ay may malalakas na ekonomiya, ngunit ang ekonomiya ng China ay mabilis na lumalaki. Ang ekonomiya ng Estados Unidos ay mas matatag at may malalim na integrasyon sa global financial system. Alliances and partnerships. Ang US ay may malalakas na alyansa tulad ng NATO at security partnerships sa Asia-Pacific, Japan, South Korea, Australia at Pilipinas. Ang mga alyansang ito ay nagbibigay ng strategic advantage sa US. Ang China ay may mga alyansa rin, ngunit hindi ito kasing lalim ng sa US. Sila ay may mga partnerships sa Russia at ilang bansa sa Asia at Africa. Geopolitical factors. Ang geographical location ng isang digmaan ay makakaapekto sa resulta nito. Ang China ay may advantage sa kanilang rehiyon, Asia-Pacific, habang ang US ay may global reach at presence. Nuclear capabilities. Parehong bansa ay may significant nuclear arsenals. Ang paggamit ng mga ito ay maaaring magresulta sa catastrophic consequences na maaaring maging dahilan upang ang isang full-scale war ay iwasan ng parehong panig. Ayon sa mga eksperto at analysts, ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa ay magiging napakakomplikado at magresulta sa napakalaking pinsala sa parehong panig at sa buong mundo. Ang diplomatic at economic consequences ng isang digmaan ay malamang na magpigil sa parehong bansa na pumasok sa direktang labanan. Sa pagkakaroon ng mga bansa na handang sumuporta at tumulong sa atin, ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga sundalong Pilipino na patuloy na ipagtanggol ang sarili nating soberanya. Ikaw, ang Amerika nga ba ay kakampi at kaalyado ng Pilipinas o ginagawa lang tayong sangkalan sa paghahanda nila sa matinding laban sa China? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Pakilike ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!